ako to sa bilangguan. Kasi nakulong din to dati, sir. Ang kaso niya dati, rape, yung panggagasa. At saka Itong may si kaso din- Jemuel Hobro, Opo, sir. Opo, sir. Sige. Jimmy Hobro, may kaso tong panggagasa at saka may kaso din siyang drugs. Okay. One time, drugs influence tong tao. Kilala to sa lugar nila sa Basay Negros Oriental. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya. Nauna siya kulong sa akin eh. Sa nakita ko doon sa Senate hearing, siya yung witness na direct participant daw ng killing, Miguel Dungog killing, murder case. Siya yung direct participant at saka nahuli daw ng grupo ng government in uniform. Tapos naging cooperative daw sa kanila. So ipasok daw nila sa witness protection program. Yan ang nakita ko sa Senate hearing. Okay. So ngayon, kasi kailangan ko tong ipakita sa buong bayan ng sa bansa natin sa Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood sa iyo, sir. Para maging dapat ba legit ba tong tao na kinuha nilang witness o naging witness-witnessan na lang para ito ang sasabihin ko. Sige, sir. Makinig kayong mabuti dun sa mga sasabihin ni Bobong Tanasan. Subaybayan yung mabuti at unawain nyo lahat ng mga sinasabi nitong taong ito. Itong taong ito ay may kredibilidad ito. At habang pinapanood ko yung video na to, nagsasabi ng totoo ito. Totoo lahat ng sinasabi nito. Tuloy natin. Doon kami sa loob, kasama ko to sa bilangguan. Kasi nakulong din to dati, sir. Ang kaso niya dati, rape, yung panggagasa. At Itong si Jemuel Hobro, Opo, sir. Opo, sir. Jimmy Hobro, may kaso tong panggagasa at saka may kaso din siyang drugs. Okay. One time, drugs influence tong tao. Kilala to sa lugar nila sa Basay Negros Oriental. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya. Nauna siya kulong sa akin eh. Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? Ngayon po ang ating pag-uusapan itong si Epipanio Labrador. Meron tayong bagong balita tungkol sa kanya. Na yung mga sinasabi niyang binibintang sa Iglesia ni Cristo na mga sangkot sa mga illegal na mga krimen, siya pala yung gumagawa, mga kababayan. Grabe ito. Talagang marami palang ginagamit na pangalan ito. Itong bibigyan po natin ng reaction ay galing po kay Just Vlog na talagang naghukay po ng mga lumang video ni Epipanio Labrador na talagang pinatunayan ng mga tao na nasa kulungan mismo na nakasama niya. Nababanggitin dito na marami talagang kaso ito si Epipanio Labrador na talagang sila mismo ang magpapatunay at sangkot ito sa mga iba't ibang mga illegal na gawain. Nasa Epipanio Labrador na siya po talaga yung mga gumagawa ng mga katarantaduhan na talagang niloloko niya yung mga followers niya para lang maloko at mahingian po ng mga pera. Tignan nyo po, marami na po itong naloko, mga kababayan. Talagang meron pa siyang kaso na sinasabi sa video na ito na hindi niya mapapasinungalingan. So ipakita po natin, mga kababayan, ano ba itong mga kalokohan ni Epipanio Labrador na talagang hindi niya matatakasan ito. Panoorin po natin, mga kababayan. Magbibigay po tayo ng reaksyon. Naku, mga kababayan, itong si Epipanio Labrador pala, talagang napaka notorious na tao ito. At kung may masamang tao, isa na po ito sa mga pinakamasama na pinapakita po dito sa video. Sila po ang magpapatunay, mga kababayan, kung sino yung mga gumagawa ng mga kwento na naninira ng mga tao. Lalong-lalo na po sa ating pamamahala na talagang minumura niya, binabastos niya, inaalipusta, hindi niya ginagalang. Lahat ng mga binibintang niya, mga kababayan,
siya pala ang gumagawa. Kung yung tao po na naririnig yung nagsasalita doon sa side niya, recorded na po yun. Recorded na. Hindi po talaga live ito. Niloloko lang po niya yung mga viewers niya at saka mga subscriber niya. Tuloy natin para malaman ninyo na itong ginagawa niyang ito ay panloloko. Tuloy natin. Walang kasatulog talaga eh. Tapos pero sa Kakpa, barangay Kakpa, bundok yun. May kwan doon siya, may ang barangay kapitan doon. Tapos nasa loob ka ng bahay, naka-face mask ka? Ba yan? Tanggalin mo na yan, oy. Kakasambot niya. Doon siya yung helicopter niya doon, nagtutog doon yung helicopter niya. Sinong kapitan? Yung army Sabi niya, sinong kapitan? Tignan niyo kung may sagot. doon, tumatanggap din ng pira sa kanya. Yung mga militar. San ama. Huwag na natin ituloy yan kasi tanga lang to. Alam niyo, walang ano. Sinong kapitan? Sabi niya, tapos hindi sinasagot. Ano yun? Nagloloko mo lang yung mga tao. Kunwari may ini-interview. Wala. Ako ang tunay na merong i-interviewin ngayon. Ha? Pakinggan mo to. At siya po yung papasinungaling. Pero bago natin ito, panoorin muna natin itong isang balita kung saan nasangkot itong si Sir Bobong Tanasan. Nabanggit nga yung kanyang pangalan dito. Tingnan. So mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito ay ipapapanood ni Sir Jojo de Guzman yung balita tungkol dun sa kung saan ay nasangkot itong Bobong Tanasan para malaman nyo kung sino itong si Bobong Tanasan. Okay? At siya yung i-interviewin live. Mga kababayan, dito kasi maraming ginagamit po si Epipanyo Labrador para magtago po sa kanyang tunay na pangalan. Yung isang warrant of arrest niya mula noong 2017, yung pangalan niya po na nasa warrant of arrest, Richard E. Vallejos. Ito po talaga yung totoo niyang pangalan. At bayan yung ipapakita natin nung nasa kulungan po si Epipanyo Labrador. Magkukwento dito yung kasama niya sa kulungan. Grabe mga kababayan. Ganito pala ka-notorious ang taong ito. Nakakatakot pala ito pero mga kababayan at mga kapatid, meron po tayong tunay na Panginoon, tunay na Diyos. Huwag po tayong matakot dito sa taong ito. Dahil ang taong ito ay nagkatawang tao lamang na talagang sinaniban ng masamang espiritu para usigin ang Iglesia ni Cristo. Manggi sa paratang ang isa sa mga kasama ni Congressman Arnie Teves na kinasuhan kaugnay sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni Jasper Tanasan alias Bobong Tanasan na imposibleng maging bahagi siya sa krimen. Nakakulong daw kasi siya nang mangyari ito. Kinasuhan ng murder sina Tanasan, Congressman Teves at dalawang iba pa kaugnay sa pagpatay sa dating NBI agent at nooy Negros Oriental Board member na si Miguel Dungog. Pero giit ni Tanasan, kumaganti lang sa kanila ang tumatayo ngayong testigo at nagdidiin sa kanila. Hindi na pinangalanan ni Tanasan ng testigo, pero dati raw itong empleyado ni Teves at tinanggal sa trabaho matapos daw magdispalko ng pera. Handa raw si Tanasan na humarap sa CIDG Ayan napapanood niyo. Justice kung kinakailangan. Ito lahat is manufactured evidence. Hindi ito totoo. Kasi kung ako ay nakagawa ng kasalanan sa 2019, hindi na nila ako makikita dyan sa inubaan. Ay, yung kaso, harapin ko yan. Mag-execute din ako ng affidavit dahil alam ko na wala akong kasalanan. So ngayon, sige, tawagan natin yung ating bisita. Ayan, pakinggan ninyo yan at panoorin yung Para mabuti. siyang magbigay linaw, kasi itong yung nasa larawan natin ngayon ay nabanggit din ito sa Senado. Ngayon ay mabigyan ng linaw kung ano ba talaga kasi syempre tayo medyo nalilito rin tayo. Ayan, ito, ayan na. Ayan. Good evening, sir. Ano yung nabanggit na pangalan mo sa Nabalita ka pala, sa Sa News 5 Everywhere. Sir, good evening.
Yes, magandang good evening, gabi sir. po sa lahat. Wait lang, Magandang i-share ko lang. magandang gabi sa iyo, Sir Jojo, at saka magandang gabi po sa lahat ng followers ng Jojo Di Guzman Connect TV and to all allies, vloggers. Magandang gabi po sa lahat. No? Yes, sir. Okay. Ulitin ko, magandang gabi. Sige. Ayan. So, Sir, nanood ako sa live mo. nakita mo, pinakita ka sa balita? Yes, sir. Nakita ko. Anyway, may maliit lang akong doon sa balita kasi at that time na na-interview ako ni Sir De Leon. Yun, hindi kasi nakadetalye yung interview kasi yun pangdali ang interview, hindi niya nasabi kung tutok ba doon sa kay yung Miguel Dungog na case kasi hindi ko natandaan yung hindi ko kasi alam yun, sir, kung ang tanong niya sa akin kasi 2019 yung cases, 2014 to 2019 daw yung mga charges na mga cases na konektado doon yung mga issue. So akala ko yung issue nandoon pa ako sa kulungan. So ito to be clear at saka to be clear sa lahat, no. Yung tanong kasi ni Sir De Leon sa akin, hindi ko alam kung anong kaso ang gustong itanong. So ito pala yung pinalabas niya at the end sa likod si yung kaso ni board member Miguel Dungog po. Okay. So akala mo yung yung ngayon lang yung ibang Kadigamo. Kasi may akala ko, sir, may ibang charges sila sa mga date kasi ang sabi doon 2014, 2008 tulad sa mga dinala nila ngayon sa Senado. Yung 2012 to 2019 tulad sa dinala nila sa Senado. Doon medyo yun ang naisip ko, sir. Pero pala yung Miguel Dungog, nasa labas na ako niyan. Nasa labas ka na. Okay. Yes, sir. Nasa inubaan ako. So, ganito kasi yan, sir, no? Yung Miguel Dungog case, mga 2019, basta nasa inubaan ako sa mga pangyayari na yan. At saka, yun, pilit nila, sa issue ngayon, sir, nakita ko kasi doon sa Google, no? Hinubaan Negros Occidental, Opo, sir, Hinubaan Negros Occidental. So, nasa labas na ako niyan. At saka doon ako mismo nagtrabaho sa Hinubaan Negros Occidental sa mga panahon na yan. Yeah. Hello, sir. Sige, go ahead lang. Sa mga panahon na yon, ito kasi nakita ko sa Google, nag-search ako sa Google, nakita ko na nalagay yung issue at saka yung pangalan ko doon sa bagong investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG. Okay. So nakita ko at saka ako din nagtaka bakit nandoon at nasali ang pangalan ko. Pero hindi naman masyado akong nagtaka kasi alam ko na ito si Epifanio Labrador kasi before election, ginawa nilang propaganda, political propaganda, yung political demolition. Yung mga sinasabi ni Pastor Loping na may mga demolition silang ginagawa na mga mediaman at saka yung mga vloggers. Sir. So, pinalabas yan ni Epifanio Labrador, yung pinalabas mo kanina na interview niya, before pa yon election. So, nasagot ko na rin yan sa sa vlogs ko dati kasi nagba-vlogs din ako Ilaw ng Katotohanan, Bubong Tanasan. Hindi ko lang yun natuloy kasi pinahack nila yung account ko, na-hack. Ang lahat na na-post ko is nabura. So wala kasi akong masyadong alam dito sa teknolohiya, sa social media po. Okay. So ang nangyari, sir, ito kasi kilala ko tong taong sinasabi niyo, yung na-post mo kanina. Kilala ko yan. Si Epifanio Labrador. Itong ini-interview dito na tao,
personal na kilala si Epipanyo Labrador. Siya po yung magkukwento dito mga kababayan, ang tunay na pagkatao ni Epipanyo Labrador. Malalaman po natin dito mga kababayan at talagang makinig po tayo para ma-share nyo po ito sa mga kinauukulan. Pakinggan po natin ang pagpapatuloy ng interview niya. Pakinggan nyo itong mabuti mga kababayan, yung binabanggit nilang pangalan na Hobro. Pakinggan nyo mabuti at subaybayan nyo mabuti itong video ito. Tuloy natin. Na interview niya, kilalang kilala ko yon. At saka sa nakita ko doon sa Senate hearing, siya yung witness na direct participant daw ng killing, Miguel Dungog killing, murder case. Siya yung direct participant at saka nahuli daw ng grupo ng government in uniform. Tapos naging cooperative daw sa kanila. So ipasok daw nila sa witness protection program. Yan ang nakita ko sa Senate hearing. Okay. So ngayon, kasi kailangan ko tong ipakita sa buong bayan ng sa bansa natin sa Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood sa iyo, sir. Para maging dapat ba legit ba tong tao na kinuha nilang witness o naging witness-witnessan na lang para ito ang sasabihin ko. Sige, sir. Nandun. Makinig kayong mabuti dun sa mga sasabihin ni Bobong Tanasan. Subaybayan yung mabuti at unawain nyo lahat ng mga sinasabi nitong taong ito. Itong taong ito ay may kredibilidad ito. At habang pinapanood ko yung video na to, nagsasabi ng totoo ito. Totoo lahat ng sinasabi nito. Tuloy natin. Doon kami sa loob, kasama ko to sa bilangguan. Kasi nakulong din to dati, sir. Ang kaso niya dati, rape, yung panggagasa. At Itong si Jemwell Hobro, Opo, sir. Opo, sir. Sige. Hobro, may kaso tong panggagasa at saka may kaso din siyang drugs. Okay. One time, drugs influence tong tao. Kilala to sa lugar nila sa Basay Negros Oriental. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya. Nauna siya kulong sa akin eh. Tapos nakulong ako by 2012. So, Okay. nagsama pa kami doon sa loob. Yung nandoon kami sa loob, isa kaming selda, one pad kami, ayos naman ang pinagsamahan namin. Kaso lang, ito talaga siya, si Jemwell Hobro, may ugaling mahilig sa pangbuli ng kasamahan namin sa loob. So, kasi ito daw ay Marshall. Ulitin natin. Sige, si Hobro. Sige, ikaw na yung maglatag. Sige. Yung taong Pakinggan nyo itong mabuti mga kababayan, yung binabanggit nilang pangalan na Hobro. Pakinggan nyo mabuti at subaybayan nyo mabuti itong video ito. Tuloy natin. na interview niya, kilalang kilala ko yon. At saka sa nakita ko doon sa Senate hearing, siya yung witness na direct participant daw ng killing, Miguel Dungog killing, murder case. Siya yung direct participant at saka nahuli daw ng grupo ng government in uniform. Tapos naging cooperative daw sa kanila. So ipasok daw nila sa witness protection program. Yan ang nakita ko sa Senate hearing. Okay. So ngayon, kasi kailangan ko tong ipakita sa buong bayan ng sa bansa natin sa Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood sa iyo, sir. Para maging dapat ba legit ba tong tao na kinuha nilang witness o naging witness-witnessan na lang para ito ang sasabihin ko. Doon sa mga sasabihin ni Bobong Tanasan. Subaybayan yung mabuti at unawain nyo lahat ng mga sinasabi nitong taong ito. Itong taong ito ay may kredibilidad ito. At habang pinapanood ko yung video na to, nagsasabi ng totoo ito. Totoo lahat ng sinasabi nito. Tuloy natin. Doon kami sa loob, kasama ko to sa bilangguan. Kasi nakulong din to dati, sir. Ang kaso niya dati, rape,
yung panggagasa. At saka Itong may si Jemuel Hobro, Opo sir, sir. Sige. Sige. Bro, may kaso tong panggagasa at Yan, ito si Jemuel Hobro, mga kababayan, aka Epipanyo Labrador. Iba na naman yung pangalan niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, marami talagang ginagamit ito. So, pakinggan natin, kasi itong nagkukwento na ito, galing din kulungan. Grabe, mga kababayan. Marami palang kaso itong si Epipanyo. Rape, drugs. Yan po yung kinukwento nung taong ni-interview dito sa video. Ituloy natin. may kaso din siyang drugs. Okay. One time, drugs influence tong tao. Kilala to sa lugar nila sa Basay Negros Oriental. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya. Nauna siya kulong sa akin eh. Tapos nakulong ako by 2012. So, Okay. nagsama pa kami doon sa loob. Yung nandoon kami sa loob, isa kaming selda, one pad kami, ayos naman ang pinagsamahan namin. Kaso lang, ito talaga siya, si Jemuel Hobro, may ugaling mahilig sa pangbuli ng kasamahan namin sa loob. So, kasi ito daw ay martial arts, ano daw siya, may belt daw siya sa martial arts. Kung baga ginagamit niya para ibuli sa mga kasamahan namin sa loob ng silda. Okay. So, yung kaya niyang bulihin, sinasaktan niya. Yan talaga, sinasaktan, binubuli. Saka kung hindi papayag sa mga gusto niya, yun, maraming maabot na suntok sa kanya. Okay. Mahilig sa mga pangbuli. Mhm. So hanggang inabot sa punto, dahil ako ay parang naging aktivista ako doon sa loob ng bilangguan kasi gusto kong may practice yung rights and dignity sa isang bilanggo ng PDL. Kasi kahit bilanggo ka, hindi nawala sa iyo yung dignidad mo eh. Yeah. So, yung liberty mo lang nawala. So, gusto kong ma-stop kasi humanitarian reason, sakit na makita natin na may binugbog at sinaktan sa harapan mo. Tao tayo, sir, hindi tayo hayop. Yeah. So, ang ginawa ko, pinaabot ko sa admin ng Bureau na BGMP, no? Bureau of Jail and Penology. Pinaabot ko sa admin at siya ay nabigyan ng tamang sa kasalanan niya. Kumbaga, Parusa. nabigyan siya ng parang napadlak, sir, napadlak. Napadlak siya. So, Bartolina siguro. bawal sa kanya yung mga bisita, lahat-lahat. So, napadlak siya. Kasi may disciplinary action kasi yung jail, ang Bureau of Jail, may disciplinary action pila sa mga inmate na mga nananakit ng kapwa inmate. So, yun ang nangyari, sir. So, ito si Jemuel Hobro, may medyo yung pilit niyang pakita ang tao na okay lang sa akin. Pero nakita ko rin na may dinadala siyang galit sa akin. So, kaso nauna siya paglabas sa akin, sir. Yung na-acquitted yung kaso niya sa rape, yung panggagahasa, na-acquit siya doon. Okay. Kasi parang iba ang napuntahan doon, parang binayaran o yata yun, or pinakot yung babae. At saka parang naging acquitted yung kaso. Basta nakalabas siya. So paglabas niya, at saka yung drugs niya na-acquit, yun, na-dismiss. So, paglabas niya ng bilangguan, andun pa ako sa loob sa kulungan. Okay. Yung mga ang bilanggo dati, nasa mga 300 pa kami. Pero paglabas ni Jemuel Hobro, naging umabot kami ng 600 to 700 ang bilanggo, sir. Ano ibig sabihin nun? Bibigyan natin ng konting reaksyon lang to, mga mahal po naming taga-subaybay at mga mahal po naming kababayan, mga kapatid. Itong si Jemuel Hobro na binabanggit po dito sa video interview ni Sir Jojo Di Guzman, siya yung may kaso na drugs at rape. Batay dito sa salaysay na interview, sinasabi ni Bobong Tanasan ay na-acquit dahil sa binayaran o nagkaroon ito ng areglo
Okay? Doon sa rape, maging doon sa drugs. Parang ganun ang sinasabi ni Bobong Tanasan. So, para maintindihan nyo, itong taong ito, talagang yung mga na lumabas na mga kaso na nag-viral pa sa social media tungkol doon sa mga kaso niya, yun pala ay totoo. Okay? So, napagtutugma-tugma na natin, totoo pala yun. Hindi gawa-gawa lang yun. So, confirm na ito'y totoo. So, tandaan din natin yung mga salita na Basay. May binabanggit dito na lugar eh. Yung Basay Negros Oriental. Okay? Panoorin natin at pakinggan yung mabuti yung lahat ng sasabihin ni Bobong Tanasan, okay? Hindi ako sasabat, okay? Para marinig yung mabuti lahat ng mga sasabihin niya. Tuloy natin. Ang ibig sabihin ganito, ang lahat, kasi huli ko na nalaman to eh, yung nag-search nag-greyhound ang PDEA doon sa Bayon District Jail. Doon ko na nalaman na siya pala ay naging asset ng PDEA kasi nagbunet, nagsuot ng bunet yung mask na covered. Pero kahit kahit magtago siya o magbunit siya, kilala siya namin dahil kasama ko siya. At saka ang matandaan, mga 2022, nabalitaan ko sa social media na may binaril na ito siya si Wendy Hobro. Binaril sa saan ba yun? Parang Malabugas. Ano yung pangalan po? Wendy? Jimwell Hobro. So si Jimwell na ito, binarel noong 2020. Hindi ko lang matandaan sir kung ganyan ang mga 2020 yan na basta kasi mas priority sa akin yung mga obligasyon ko sa pamilya basta mga ganyan sir nakita ko lang sa social media. Okay. Hindi ko lang matandaan kung kailan siya nabaril ha. So nabaril siya no sa social media nakita ko. So tapos yun lang nawala. Wala na ako pakialam kung bakit ganon. So, busy ako na sa trabaho kasi traffic enforcer. So, busy kami lahat sa mga trabaho. So, wala na akong balita kung ano siya. Pag yung malapit na sa election, ngayon lang bago, lumabas siya through Epifanio Labrador. Okay. Paglabas niya through Epifanio Labrador, yung pinakita mo kanina, doon na sabi niya na si Tibix daw may gunman. Tapos pinalabas ng kulungan, Bobong Tanasan, ganito. Nabanggit niya ang pangalan ko doon sa kay Epifanio Labrador. So, doon, medyo, kasi, lang yun parang hindi ka paniwalaan yung, kilala mo naman anong kredibilidad ni Epifanio Labrador. Pang-comics lang yung pagka-vloggers niya. Kumbaga, comedy lang yun. Hindi naman, parang wala ba. So, kumbaga sa akin, ang maniwala dito, comics din, comedy din. Mga kababayan, putulin ko lang sa bandaron. Kung napakinggan yung mabuti at napanood yung mabuti, yung Jimwell Hobro na binabanggit ni Bobong Tanasan, yun yung lumabas through Epifanio Labrador. Okay? At batay doon sa sinasabi nitong Bobong Tanasan, totoo ito. Talagang totoo ito kasi yun napapanood natin eh. Yung pagbablog niya, comics lang, palabas lang. So sabi nga ni Bobong Tanasan, lahat ng mga maniniwala sa kanya ron, comics din. Ibig sabihin, lahat ng subscriber niya, comics din. Ibig sabihin, hindi totoo ang pinagsasabi ni Epifanio Labrador doon sa mga vlogs niya. Ang lahat ng mga nandun ay pawang paninira lang. Gawa-gawa lang lahat yon. Comics nga eh. Okay? Istorya lang yon. Okay? Pakinggan pa natin mabuti. At i-share nyo ito mga kapatid para malaman po ng lahat ng mga kapatid po natin, mga kababayan. Yung mga nanonood po sa amin na subscriber po ni Epifanio Labrador, mga kababayan, pakinggan yung mabuti ito. Yung idol nyo, eto siya. Okay? Tuloy natin. So, yun, parang wala lang sa akin. So, ginawa ko ang aksyon, pero gumawa din ako ng aksyon.
Kaya doon nahuli ko si Epifanio Labrador na magpabayad pala. Para, Paano? Ano daw? Ano sir? Paano po nahuli na bayaran si Labrador? Ito, dito sa puntong ito, sabi ni Bobong Tanasan, ang style ni Epifanio Labrador ay nagpapabayad. So kung napapanood nyo yung mga nakaraang video niya, di ba may mga binabanggit siyang mga ganun, mga pera-pera. Ganun talaga ang ugali niya pala, na nagpapabayad, nang huhut-hut, nangungulimbat. Okay? Sa madaling sabi, para maintindihan po ninyo. So, si Bobong Tanasan, nahuli niya si Epifanio Labrador na nagpapabayad. Bayaran si Epifanio Labrador. Na yung Epifanio Labrador na binabanggit ni Bobong Tanasan, yun yung Jimwell Hobro. Para maintindihan po ninyo, mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay at mga mahal po naming mga kapatid. Ituloy po natin yung video. Share nyo po ito. O mga kababayan, nakita nyo po, napansin nyo po itong ginagawa ni Epifanio Labrador. Talagang siya pala yung gumagawa ng mga katarantaduhan. Na yung lahat ng mga binibintang niya po sa mga taong sinisiraan niya, mismo siya pala yung gumagawa. Tignan yung ex-convict pala siya. Yung sabi dito sa video na in-interview yung kasama niya sa kulungan. Sinabi dito sa video na rapist di umano itong si Epifanio Labrador. Grabe, mga kababayan. Talagang lalabas at lalabas talaga yung katotohanan dito. Lahat ng mga paninira niya, siya pala. Tapos nagpapabayad talaga ito. Niloloko niya lahat ng mga followers niya. Tignan nyo, pati mga tao na na ni-interview niya, inaano niya na akala mo live, hindi pala, mga kababayan. Kaya sana po, i-share nyo po ito mga kababayan, na marami talaga siyang ginagamit na pangalan. Yung kaso niya na qualified theft noong 2017, siya talaga yon. Kasi nga, kinasuhan na po yan ng mga kapatid. Tignan nyo, mga kababayan. Labas-pasok pala ito sa kulungan. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, nako po, yung ginagawa mo po na mga katarantaduhan, isang araw talaga, babalik at babalik ka sa kulungan. Kasi tignan mo, lahat ng mga lumalaban sa Iglesia ni Cristo, mga wala sa katwiran talaga, mga paninira, lalo na ang pangbabastos mo sa aming namamahala na si Ka Eduardo, matutuldokan yan dahil ang Ama sa Langit ang magpaparusa sa'yo. Tignan mo, hanggang sa kulungan nang bubugbog pa daw Kaya sana po i-share nyo po ito mga kababayan. Merong binabanggit na lugar dito, Bosay Negros Occidental. Bosay Negros Occidental. Yung mga kapatid dyan, alam po natin na maraming mga kapatid dyan sa lugar na yan. Itong na ito, syempre wala na dyan yan. Nagtago na talaga ito sa bundok. At talagang namalagi na doon. Tignan nyo, nagkakasakit talaga itong taong ito. Wala na talagang ligtas sa sakit. Nakakatakas man siya sa batas, sa sakit naman, dun siya paparusahan ng Diyos. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyong lahat. Itong mga ginagawa natin para iparating sa inyo na talagang bistado na po itong si Epifanio Labrador na wala na talagang ginawang tama ito. Kaya lang nagbablog ito dahil gusto niyang magkapera at nagpapabayad talaga siya. Maraming salamat sa inyo mga kababayan at mga kapatid. Para po lagi kayong updated, i-share nyo po ito, i-subscribe nyo po, i-like nyo po mga kababayan. Salamat po sa inyo. Once again, ako po si The Wonders Philippines na laging nandito para magbigay ng mga update para mapadali ang paghuli kay Epifanio Labrador. Mabuhay po.